God. Dahil sa iyong pagmamahal sa amin, Lord, and Lord, kami ay narito, Lord God, upang papurihan at sambahin ka, Lord. At Panginoon, salamat, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na narito, Lord God. At Panginoon, gusto namin, Lord God, ibigay, Lord God, ang aming mga buhay namin para sa iyong Panginoon. At lahat ng papurihan, Lord God, kalwalhatian ay binabalik namin sa iyong dapat ng pangalan. O Panginoon Jesus, Amen. Amen. So, ang verse po natin tonight is Efeso 2, verse 8 to 9 po. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay hindi magmalaki. Amen. Yes, Lord Jesus Christ. O Panginoon Jesus. Purihin ka namin, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Holy you, Lord God. Yes, hallelujah. Yes, Lord Jesus. The atmosphere of worship, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sasaya
oras na ito, Lord God, Ikaw lamang ang Diyos namin, Panginoon Jesus. Ikaw lamang ang Diyos sa mga oras na ito, Panginoon Jesus. Ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham. Amen. Ikaw ang dakilang Diyos ng Israel, Panginoon. Sa iyo kami, Lord God, kumakapit, Panginoon Jesus. Sa iyo lamang kami naniniwala, Lord God. Amen. Ikaw lamang, Lord God, ang aming kalakasan, Panginoon Jesus. Oh, we worship you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Oh, Panginoon Jesus. Oh, Diyos.
Sige po, tayo po ang lahat ay... Okay na kayo dyan? Ayaw niyo mag-move forward? So, nabati na po natin ang bawat isa. Amen. Good evening po. Una sa lahat sa ating Panginoon. Good evening sa inyo mga kapatid, mga taga-KSP. Good evening. Ito na yan, sa gabi ito, tayo po ay mababalikan po natin yung mga natutunan natin before. Ano po ba yung nasabi ng salvation? Mga sinashare po sa atin ng ating senior pastor regarding po yun lahat. So kung ano natanggap natin kay Jesus, yung unang-una po is yung salvation. Tinanggap po natin siya bilang ating personal savior. Yung po ang naibigay po sa atin. Amen? Kaya maganda po na maging open po ang ating kaisipan when it comes to the words of God. Maging ating mga puso, ang ating paninig, ituon po natin ang ating paninig sa ating Panginoon. Amen? So, hindi ko na po makakatagalan. Samahan niyo po ako na welcome natin ang ating senior pastor, Pastor Ramon Filacruz. Para po ito na ng Panginoon. Thank you po, Ate Sylvia. Amen. So, welcome po mga KSP. Salamat po nandito po kayo. Part po ng nila, no? Ate Sylvia, ng attendance, ano? Yes po. Okay. Kumpleto ba sila? Hindi ba wala? No? Hindi po wala. Okay. Okay, ang kagandahan po ng pag-aaral po nito mga kapatid, pwede po kayo magtanong after po ng ating pag-aaral. Ang right of Sunday service, kami lang po nagsasalita. Pero ito po ay tinatawag po ng midweek service at in-depth teaching. Why in-depth? Kasi may konting lalim. Pero huwag kayo matakot kasi ang salita ng Panginoon ay progressive. Pag sinabi progressive, unti-unti pinapaliwanag sa atin ng Panginoon ang kanyang salita na sa una, parang hindi mo pa alam. Tama? Parang wala ka pala intindihan ang kailangan natin lumapit kay Lord, tanggapin siya. Pero habang tayo nagpapatuloy at nagtikinig sa kanyang mga salita, mapapasin niyo po, nagre-reveal o nagpapahayag ng Panginoon kung sino siya, kung anong kanyang kalooban, kung anong kanyang utos, kung ano yung ayaw niya at kung ano yung gusto niya. Okay? Kaya nandito tayo mga kapatid para magpatuloy po sa pag-aaral ng Panginoon. I hope na hindi lang po ngayong Wednesday kasi holiday at Cynthia. Pag-invite you every Wednesday. Mahal po bang nasa likod po, advance forward po tayo? Kasi may mga nasa hulen po. Papuna po natin yung unahan na upuan. Okay, bago ako mag-start. Sige po, kaya Leo dito. Dito sana. Magaling ba lang, kinakilabay ka lang ba yan? Okay. See you ka na, baby. Yan. Di parang punong-puno tayo. Hallelujah. Praise God. Pag-ibig ka tabi mo. Salamat sa Panginoon. Dito ka. So, welcome po Ate Jessie, Jezebel, Ate Bertie, Ate Banji, Ate Freddy, Angela, welcome po tayo. Okay. Ang pinag-aralan po natin ay ang tinatawag po na salvation of the soul. Para sa mga bago pa lang, kay mga ngayon po pa lang natin, para magkaroon po tayo ng review. Mabilis po ng pag-review. Ano yung salvation of the soul na tinatawag? Okay? Sa Bible po, mababasa po natin sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 23, meron pong ipinapahid po ang Biblia patungkol po sa tao. Ang tao po, tayo nilikha ng Diyos bilang tao, meron po tayong tatlong sangkap. Alam niyo ba yan? Hindi. So, dati rin hindi ko rin alam. Ang alam ko noon,
May katawan ako, may kaluluwa. Ilang anak ko. Sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 23, ang sabi po ng Bible, sabi ng Panginoon, pakapadalin lubos ang tatlong sangkap na inyong pagkatao. At sabi po doon, hanggang sa muling pagparito ng Panginoon, ingatan yung ganap ang inyong katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang tao pala yung nilikha ng Diyos na may tatlong sangkap. Papasin niyo po, sa mga nilikha ng Panginoon, nilikha ng Diyos, tao lang ang espiritu. Ang mga hayop, meron silang katawan, bahagi ng kanilang kaluluwa, meron. Pero wala silang espiritu. Ang halaman, mga puno, yung tangkay po nila, yung pinaka-trunks, yan ang pinakatawan nila eh. Tama po. Pero wala silang kaluluwa. Wala silang espiritu. Ibig sabihin, tao lang ang nilikha ng Diyos na may tatlong sangkap. Meron bang katawan? Tinan mo kung may katawan ka, baka nahiwalay. Tinan mo, may katawan. Ito to, katawan ko to. Yung katawan ng buo, baka mamay mayroong lumilipad dyan. Di ba yun? Yung kaluluwa po natin ang susunod. Yung katawan mo, kaluluwa at espiritu. Ngayon, sa Biblia po, yung tatlong sangkap na yan ay may ginagawang pagliligtas ng Diyos. Kaya kailangan ng tao na tanggapin ng Panginoon para siya maligtas. Okay. Ang unang kaligtasan na tinatamasa po natin ay ating espiritu. Espiritu po natin kasi may katawan, kaluluwa, at espiritu. Ano yung nasa gitna? Ulitin ko ha. Ang tao may katawan, may kaluluwa, may espiritu. Ano yung nasa gitna? Okay, naliwanag po. Ang espiritu ay naliligtas nung tayo po ay tumanggap kay Kristo. Nung ikaw ay na-born again, kasi sabi ng Bible, unless a man be born in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Unless a man born of water and Spirit, he cannot see the kingdom of God. Nung tinanggap po ang Panginoon, ang Espiritu po natin ay naligtas. Yan po ang unang naligtas po sa bahagi ng tao. Bakit po? Ang Espiritu mo, kapatid, ang Espiritu natin, yan ang sangkap na nilagay ng Diyos para tayo makapag-usap sa Diyos na Espiritu rin. Sapat ang Diyos Espiritu rin. Ang Espiritu, gaya po ng hangin, ayan o, malamig ang hangin. Hindi mo siya nakikita. Pero dama mo. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. He is Spirit. Sa Salita Griego, pneuma, Spirit. Okay? Ngayon, nagkaroon tayo ng Espiritu, nung nilikha ng Diyos ang tao, kumuha siya ng alabok sa lupa. Okay, nasa Genesis po yan. Hiningahan niya ng kanyang hininga ang ilong ng tao at ang tao naging kaluluwang buhay. So, ang unang naligtas po sa atin, ano? Espiritu. Nung tumanggap ka sa Panginoon, nasave ang ating spirit. Okay? Ang katawan po natin ay ililigtas naman ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ang sabi sa unang Thessalonica, okay, sabi ng Bible, paririto ang Panginoon at una niyang bubuhayin ang mga namatay kay Kristo. At tayo mga nabubuhay pa ngayon, sa isang iglap, papalitan niya ang katawang makasalanan. Itong katawan po natin, sinful po yan eh. Makasalanan po ang ating katawan. Yung lust of the eyes, yung tukso, yung lust of the flesh, yung pride of life. Okay? Pero pagdating ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, lahat ng mga tumanggap kay Kristo, lahat ng mga na-born again, sa isang iglap, papalitan ng Diyos ang ating katawang makasalanan ng isang makalangit na katawan. Glorified body. Okay? Yung kaluluwa po natin, yan ang pinag-aaral po natin ngayon. Paano nililigtas sa Diyos ang ating kaluluwa? Alam niyo po, hanggang hindi ba dumating ang Panginoon, patuloy na binabago ng Panginoon ang ating kaluluwa. By the way, para malaman po ninyo, ang bahagi ng ating kaluluwa ay ang isipan mo, damdamin mo at pagpapasya. Mind, will, and emotion. Yan po ang komposisyon ng ating kaluluwa. Man is composed of
three-parted being. He has body, He has soul, He has spirit. Ang bahagi po ng ating kaluluwa ay yung isipan ng tao, yung damdamin natin, yung pagpapasya. Yan ang pagkatao natin. At yan, meron din kaligtasan gagawin ng Panginoon. Pero, sa tatlong sangkap na ito, mga kapatid, itong kaluluwa natin ang medyo proseso, medyo matagal. Bakit? Kasi, kita niyo, araw-araw po tayong may pagkakamali sa buhay. Minsan yung gusto ng Panginoon, ayaw mo. Minsan yung gusto mo, ayaw ng Diyos. Pero dahil binigyan tayo ng malayang kalooban, tama po, no? Parang may babala ang Panginoon in the first place, actually binigyan tayo ng free will, hindi parang gustuin mo yung gusto mo, kundi parang sundin ang kalooban po niya. Yan po yan. Kaya nga, yung pagligtas po ng Panginoon sa atin, patungkol sa ating kaluluwa, ay kailangan po natin maunawaan. Handa na po ba kayo? Hello? Okay. Next slide. Salvation of the soul. Next slide. Ang sabi po ng 1:12-25, he who loves his soul life loses it. And he who hates his soul life in this world shall keep it unto eternal life. Sa Tagalog, ang sino mang umiibig sa kanyang buhay kaluluwa, kasi ang kaluluwa natin buhay, tama po, hindi ka naman patay eh. Okay? Buhay tayo ngayon. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang buhay kaluluwa, ang siya mawawala nun. Ngunit ang sino mang, okay? Ang sino man ano yung hate sa Tagalog? Pag-hate kasi, yun, medyo malalim ano. Ngunit ang sino mang tinamuhi ang kanyang buhay kaluluwa, ang siya makasusumpong ng buhay na walang hanggan. Tanong ngayon, ano ba yung buhay kaluluwa? Yan o, ito natin ngayon, yung buhay po natin ngayon, na ipinapahayag. Ang katawan natin ay nilikha ng Diyos para sa panlabas na ugnayan. Kaya may kamay ka, pag meron kang inabot, makukuha mo. Kaya meron kang mata para makita mo. Yan yung katawan natin. Pero yung kaluluwa, yan po yung isipan mo, paano ka ba nag-iisip? Yung damdamin mo. Ano ba damdamin mo? Para sa pagkain damdamin ng Diyos at yung pagpapasya natin. Madalas ka magpasya ng sarili mong pagpapasya o isinasangguni mo muna sa Panginoon. Ang sabi ko rito, ang sino man nagmamahal ng kanyang buhay kaluluwa, pag na nagmamahal, kapatid, yung iniingatan mo yung tinatawag pride. Pag tinutuwid ka, halimbawa sa pamilya, tinutuwid ng magulang sa anak, ang anak lumalaban. Sabi, mahal na mahal mo yung sarili mo. Pag may sinasabi ang magulang mo, hindi mo sinusunod. Ano yung sabihin nun? Iniingatan mo yung kaluluwa mo. Pag ganun po ang ating gawin dito sa lupa, pagdating ng buhay na walang hanggan, mawawala mo yun, malulus mo yun. Kaya mapapasin niyo po, bakit may mga taong ang tao sa kanila ay martir? Babae mga lalaki. Diba, may mga alam kayo, mga asawang babae na battered wife. Pero hindi pa sila umaalis sa kanilang mga asawang lalaki. Pero maraming nagudyok. Iwanan mo na yan, layasan mo na yan, walang kwentang asawa mo. Pero yung babae, dahil siya isang Kristiyano, hindi niya magawang gantihan ng kanyang asawa. Hindi niya magawang pagtaksilan kasi may takot siya sa Diyos. Yan mo yun. Naunawan niyo po. Ibig sabihin, kahit gusto mong gumanti, hindi mo ginagawa. Kinamumuhay mo yung gawang pagganti kasi ayaw nyo dyan eh. Isang araw, pagharap natin sa Panginoon, yun ba sabi doon? Magkakaroon po tayo. Actually, eternal life po, meron na po tayo niyan. The moment tinanggap mo si Lord, meron ka ng buhay na walang hanggan. Bakit? John 3:16. For God so loved the world, tama po, that He gave His only begotten Son for those who believe. Yung palang maniwala kayo. Ang sabi ng Bible, upang na sino mas mampalataya ay hindi mapapahamak. Yan po yan.
mapapahamak po yung kaluluwa po natin. Kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po lahat na tumanggap, nagsuko ng buhay, nanalig sa Panginoon, tinanggap mo si Lord bilang hari ng buhay mo, tagapagligtas, meron po tayong buhay na walang hanggan. Patungkol po sa kaluluwa, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ito, matagal na namin pinag-aaralan, pero hindi po kami natatapos. Kasi ang salita ng Diyos ay progreso. Hindi siya natatapos isang pag-aaral lang. Kaya kailangan po natin patuloy po na mag-aaral sa salita ng Panginoon. Para po, yung sinabi ng Panginoon, ang sino maging tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. At yun sana pinapatuloy po yun, yung buhay kaluluwa po natin. Next time. The Lord says here, it is possible for one to lose his soul life. One loses his soul life only because he loves it. Ang sabi ko rin, ang Panginoon, nagpapahikulit na nagsasabi na isang mananampalataya, ang isang tao, okay? Ang isang tao, mga kapatid, ay pwedeng mawalan yung tinatawag ko na soul life. Yung, ganito po ha, para maunawaan niyo po. Bakit po ba napakahalaga po sa mata ng Panginoon yung buhay kaluluwa po natin? Kasi lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniisip mo, lahat ng pinagpapasyahan mo, lahat ng sinasabi mo, kapatid, isang araw, mananagot tayo sa Panginoon. Isusulit po natin lahat yan. Ang sabi ng mga ngaral sa huling chapter, matakot ka sa Diyos, sabi na rin Solomon, at sundin mo ang kanyang pinag-uutos. Sabat ito ang buong katungkulan ng tao. May katungkulan pa rin tayo sa Panginoon. Sabi doon, sapagkat lahat po tayo ay accountable para lagutan po natin lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Nung ikay nabubuhay tayo. Kaya kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon habang tayo nabubuhay pa na gumawa ng ayon sa kanyang kalooban. Ang isipan ng Diyos, hindi mo isipan. Mas mataas ang isipan ng Panginoon kaysa isipan natin. Ang pamamaraan ng Diyos ay mas malawak kaysa pamamaraan po natin. Kaya sabi ng Bible, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Pero kita niyo, kahit ganun kasama ang tao, nung nagkasala si Adan, hinanap pa rin ang tao, Adan, nasaan ka? Hindi lang alam kung nasaan ang tao nagkasala. Ang gusto ng Panginoon, magpakumbaba ang tao sa harapan ng Diyos. Yun naman po talagang gusto ni Lord eh. Magsisi. Upang pag tayo namatay, lahat naman po tayo dati sa kamatayan. Anong sabi ng Bible? Ang hindi sumasampalataya mapapahamak. Tama? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's why lahat na mamatay. Pero, alam niyo ba, may dalawang klaseng kamatayan. Una, physical. Pangalawa, yung spiritual na kamatayan. Yun po ang dapat natin paghandaan. Kasi ang katawan, pag namatay, pupunta lang yun sa alabok. Pero yung kaluluwa po natin, right after we die, nakita niyo yung kwento sa Lucas, yung lalaking mayaman, saan napunta? Sa hadis ng pagdurusa. Si Lazaro, napulubi. Nasaan po? Sa kanlungan ni Abraham. Magkaibang kanilang pinuntahan. Kaya mga kapatid, sa atin, itinuturo sa atin ng Panginoon kanyang salita para maunawaan po natin ang kalooban po niya. Kasi, alam niyo, wala makapagliligtas sa tao ko diyan, Diyos lang. Hindi ka mailigtas sa iyong kapatid, ng asawa mo, ng anak mo, ng kaibigan mo, o ng sino man. Kahit kami ng mga pastor, hindi kayo makapagliligtas sa inyo. Ang Panginoon po at ang kanyang salita. Ginagamit lang po kami pahit sa atin ang salita ng kaligtasan. Okay po ba? Nandiyan po ba kayo? Okay. The Lord says here that it is possible for one to lose his soul life. One loses his soul life only because he loves it. Pag minahal mo yung sarili mo ngayon, at para bang hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Panginoon,
ang sinusunod mo, yung gusto mo, isang araw, mananagot po tayo sa Panginoon. Mawawalan po tayo ng gantimpala na iniladaan ng Diyos sa mga tuwid. Next line, tinan po natin. What is it to love the soul? Ano ba ibig sabihin ng minamahal mo ang buhay kaluluwa? Di ba sabi doon, ang sino magmahal ng kanyang buhay, kasi mawawalan noon. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, sabi ni Jesus, at dahil sa Ebanghelyo, ang makasusumpong noon. Sabi sa Matthew, makamit mo man ang buong daigdig na ito. Mapasayman ang kayamanan, lahat. Kung hindi mo na mailigtas ang kaluluwa mo, anong sesya ng buhay? Ituturo sa atin ngayon mga kapatid noon, kung ang Panginoon ay nag-suffer. The Bible says, pwede po tayong daraan ng suffering. Pero huwag kayong matakot. Bakit? Sabi niya sa kanyang mga alagad, ipinagpapauna ko na sa inyo, nasa sanlibutan ito, marami kayong kapatid ang nararanasan. Hindi ko konti. Pero sabi ni Lord, pero lakasan yung loob nyo. Bakit? Napagtagumpayin ko na ang sanlibutan. So tayo mga followers, tagasunod ni Kristo, kung tayo totoong sumusunod sa Panginoon, nakikinig kanyang salita, sinusunod ng kanyang kalooban, kapatid, meron tayong maranasan mga pagsubok sa buhay. Pero sabi ni Lord, kang matakot. Anak ko lang matakot. Ako isa sa iyo. Sa mababaw na halimbawa, kapatid, tayo pamilya ng Diyos, tama? Pero meron din tayo kanyang pamilya sa bahay. Okay. Bilang anak, nung ikaw ay pinanap ng yung magulang at ikaw'y lumalaki, tanong ko po kayo, hindi ba kayo nakaranas ng mga problema sa buhay habang kayo lumalaki? Hindi ba kayo nakaranas ng mga kakulangan habang kayo lumalaki, nag-aaral? Sino ito hindi nakaranas ng ganun? Yung bang mula sa kanyang pagiging baby hanggang sa pagiging children, ay maalwa ng kanyang buhay, walang problema, parang smooth lahat. Dahil ba sa atin dito magsasabi na? Wala. Pero, habang lumalaki ka, at may problema ka, andyan ang tatay mo at nanay mo. At sila nagsabi, ano ang problema na? Sabi mo sa amin, huwag ka magpilihin. Di ba ganyan ang mga magulang natin? Anak, ganito ang gusto ko ha. Huwag ka muna mag-jowa. Kasi, kita mo ng buhay namin. Nag-asawa kami ng nanay mo na maaga. Kaya medyo nahirapan kami ngayon. Sana anak, makinig ka. Ganyan din po ang ating Ama sa langit. Dahil sa mga paalala sa atin dito sa lupa. Ano? Isang sa halimbawa na sinabi ng Panginoon, yung okay, ingatan nyo ang walang tapos na pagsasaya. So, yung pinagin ng Bible. Ang sabi ng Bible, ang lahat ng maaari niyong gawin, pero hindi lahat ay nakabubuti. O, tama. Mga paalala po ng Panginoon sa atin po yan, kapatid. Para habang tayo nabubuhay, maingatan po natin yung katawan mo, yung kaluluwa mo, at yung spirito. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Gets nyo? Okay. What is to love the soul life? Tingnan po natin. It means to gratify our desire and release our emotion. Tingnan po ang mahalin mo daw ang iyong kaluluwa ay parang ganito. Yung lahat ng ginugusto mo, may gusto kang bilhin. Yung bang what you want, you get. Yung ba hindi ka marunong maghintay ng panahon ng Panginoon. O may gusto mo, akin yan. Gusto mo makamit mo kagad. Gusto mo, ikaw lang ang nauna. Ikaw lang ang pinabibigyan. Yan po yan. One who gratifies. Ang binibigyan mo ng pagpapalaga, yung katawan mo, yung sarili mo. Hindi po It means to gratify and our desire and this our emotion. Ayaw mo masaktan. Ayaw mo sinasabihan ka ng nanay mo na ganito. Ayaw mo makarinig ng salungan sa ginagawa mo. Feeling mo, ikaw yung okay lagi. Kapatid, hindi tayo perfecto natin nagkakamali. Kaya kailangan po natin ang pagtutuwid ng salita ng Diyos.
Sino niyo mga kapatid Inexample ko lagi ang pamilyang sa church at ang ating pamilya sa bahay. Tignan niyo po. Ang isang magulang, may mga anak po tayo. Sabi natin, konti man yun o marami. Anak mo sila. Tama? Sa mga anak po natin kayo na 4, 6, lahat ba yan masunurin sa'yo? Isa na nga lang, isang pasaway kayo. Tama? May mga anak po tayo. Pag sinabihan mo, nagtatampo ka agad. Dahil sa panahon natin ngayon, na inaagaw sila ng oras ng kanilang mga gadget. Ayaw silang paabala. Ayaw nilang pakialaman ang love life nila. Mga nanay. Tama? Habang lumalaki sila, meron sila sariling mundo. Okay? Ano po Ano ibig sabihin dito? Walang magulang na gusto mapatang anak. Right? Kaya tayo nag-istricto sa kanila para din sa kanila. Cycle po yan Tayo, duman tayo sa pagiging bata. Ako po, na pinagbibinata, lahat na po tayo duman sa sinatawag ng pag-ibig. Nagkaroon ka ng crush. Nagkaroon ka ng girlfriend. Minsan yung girlfriend, naging asawa mo. Minsan naman yung girlfriend mo, nagbibilang ka, marami ng girlfriend. Hello? Ngayon, tulungan niyo ako kasi medyo minsan nawawala. Gusto mo kata yung kaaway, sinaagaw. Gusto ikonekta lagi para maintindihan niyo po. Okay, tingnan po. Laban sa Panginoon. Minsan ang isang magulang, di ba? Sinasabi mo anak mo, ayaw mamilig. May mga anak ba kayong ganyan? O mga anak niyo mga santo, santita? Di ba may mga kayong ganyan, sinabi ng anak, kumari mag-aarapang ng mabuti. Tapos ang ginawa, nag-girlfriend, nag-boyfriend. Hindi nakatapos. Tapos sinabihan mo, nagagalit pa sa iyo. Nasasaktan sila Okay? Nung mali po yan, pinalo mo na. Wala pa rin. Pinalo mo na, ayaw pa rin makinig. Hanggang lumaki. Naging pasaway. Wala nang magawa ang magulang, kundi ang bumunga. Sino sa inyo, na ba lumalaki anak na nagpapasaway, wala kayong magawa, kundi umiyak na lang kayo. Sino? Ayaw natin na yata kayo magtas ng kamay. Sino, di ba anak niyo mababait siguro, no? Kung isang oops mo lang, yes, mommy! Hello? Kayo ba namamali mo anak niyo? Yes. Kaso, pag binata na nagdadala, nagbibinata, hindi mo na kayang paluin Nakakaya naman, harapan ng papaluin mo. Sasabihan mo na lang, ayaw pa rin makinig. Di ba tayo mga magulang, iniyak mo na lang sa isang sulong. Correct? Iniyak mo na lang. Bakit mo iniyak? Wala ka nang magawa. Hindi nangangulugan na tinuloy mo yung gusto nila. Iniyak mo kasi wala ka nang magawa sa anak mo. At dahil may sarili silang buhay ngayon, pananagutan nila yan. Dahil hindi sila nakinig. Correct? Ganun din po ang Panginoon natin, sa harapan natin mga anak ng Diyos. Ang Panginoon nagsasalita sa atin, anak, huwag kang mainip. Anak, mananangin ka. Anak, magpatawad ka. Magbigay ka. Pero tayo gusto natin, hindi, ako muna. Ako na nasa relay. Yes, nyo? Palagpasan ka lang, umaangal ka na. Di ka lang mabigyan ng ayuda at isilga, di ba? Nagreklamo. Pati pusa, sinasama mo sa gadget mo. Hello, ganyan tayo mga tao. Hindi ba nakikita ng Diyos yan? Kitang-kita ni Lord yan. Kita nito. Ano sabi nito? Ano pinipilis mo? Emotion mo. Kinangampi mo yung emotion mo kasi galit ka. Gusto mo makaganti. Yan ang tao. Yan tayo. Munta ng sunod, pinako sa krus. Niluraan, biniringan.
inulos dito. Meron ba siyang ganti na narinig natin sa Bible? Wala. Ba't tayo ganun tayo? Lalo ngayon napapasin nyo yung mga road rages ngayon, nagkagit-gitan lang, pwede nang bumaril, pumatay ng kapwa. Grabe ang tao ngayon. Emosyon ang pinapairan. Galit sa ulo. Kapatid, pag ganyan ang tao, at hindi siya nagsisi pag namatay siya, kapatid, isa lang pupunta niyo. Walang hanggang kaparusahan. Papalag po tayo, buhay pa po tayo. May pag-asa magbago, may pag-asa maglingkod sa Panginoon. Hello? Pero huwag kayo mainit. Hello? Okay? Sabi nito, for example, the Lord calls us to stay away from a certain matter. If we want to obey Him, we must lay down our self. Okay? Next time. Each time we want to obey the Lord, we must lay down the self. If we seek to do His will while loving our soul life, we will fail. Ang sabi po rito, mga kapatid, ganito, no? Halimbawa, merong sa atin sinasabi ang Panginoon. Okay? For example po, ganito. Sino sa inyo ang na-attempt na tumaya ng loto? Taas ang kamay. Siguro ako lang. Sino sa inyo ang tumaya ng loto? Ano ba? Sino sa inyo ang na-attempt na tumaya ng wedding? Sino po sa inyo ang na-attempt na umutang ng umutang? Magaling po kayo, kapatid. Alam niyo ako yung nagninegosyo ng nasang buhay. Meron kami kapitbahay. Kubrador ng wedding. Babae yun. Kababae ko pa. Kaya magaan na ako loob sa kanya. Pero ang totoo, hindi naman kami magkakapatid doon, hindi kami pinalaki ng mga magulang namin sa suganan. Dahil kababayan, sabi niya, Mon, kaya ka naman sa wedding mo. Makisama, ganun eh. Ate, sige magano. Ano lang, 3 piso lang. Mananalo ko ng 300. Oh, talaga? Paano ko mananalo? Tumaya ka? O sige, baka sakali, 3 piso. Okay. Kinabukasan, sabi ko sa inyo, 300, nanalo ka. Okay pa, 3 piso, 300. O, ano, tayo ko ulit. O sige, tayo ulit. Magkano? 10 piso. Kung hanggang taon ka na lang. 10 piso. Nanalo, 500. Kapatid, patitin ko ng kaaway na akala mo totoo. Yung sumunod, puro talo. Nasubukan ko kong umutang sa 5-6. Araw-araw pinupuntahan ko sa presto. Ang ganda pa naman nung kilala ko yung pangalan ng aming Bombay, ang kanyang pangalan si Gandhi. Balit lang siya. Araw-arawin ka ba naman? Yung negosyo, hindi naman laging malakas. Dumating ako sa punto, nandiyan yung Bombay, tago ako. Sabi sa tindera ko, sabi mo wala ako. Nagsisinungaling ka na. Okay? Hindi lang yun. Nasubaw ko kung umutang din sa mga illegal. Tumikis sa research kapatid, hindi ko siya bumagsak. Buwan ako sa utang. Yung paninda ko, ang supply ko taga na isiya. Sabi ako, bakit ka naman buwan? Ako, hindi ako siya. Sa address mo sa Taguig, Taguig ko bagong batch, personal address. Okay. Gabi siya, hinarap address ko. Nakita. Parang maningin. Nakakayaan din yung biyanang ko. Huwag na lang sila nakikita. Ang tinubugto ko sa mga kapatid, kapag ginagawa mo dati ang gusto mo at ayaw ng Diyos, yan mo yung mga bagay na nagpapasama sa atin sa harapan ng Panginoon. Yan yung sinasabi natin, gusto mo sa langit ang ginagawa mo at ang tiyerno. Gets nyo? Gusto mo sa langit, ang ginagawa mo papunta yung tiyerno. Pero yun yung sinasabing minaman yung sarili mo. Ayaw mong masaktan. Ayaw mong sabihin kang ganito. Ayaw mong
na lalamangan. Gusto mong gumanti. Mahal mo sarili mo. Yan sinasabi natin na, alam sa kanyang sarili, mawawalan siya doon. Nakuha niyo po. Ayun po, no? Next line. Each time we want to obey the Lord. Ito naman, no? So, paano gusto natin sumunod sa Panginoon? Halimbawa, ano ang gawain? Sabi ni Lord, anak, mag-pray ka. Nandalain ka ba? Anak, magbigay ka. Nagbibigay ka ba? Anak, magpatawad ka. Alam mo, pag hindi ka nagpatawad, pwede kang maging sanhi ng kamatayan ang iyong hindi magpapatawad. Kaya napakalaga po sa atin. Kung may nanira sa iyo, patawarin mo. Prinsipo po ng Panginoon yan. Pag hindi ka nagpatawad, sabi ni Lord, hindi rin ka matatawad sa Ama, sabi namin naman. Hindi sinungaling si Lord, di ka na tao. Nakita niyo, every time na sinusunod natin ng Panginoon, ibig sabihin, isinasantabi mo yung sarili mo. Kabaligtaran ng una, pag ginugusto mo naman, yung gusto ng sarili mo, gusto ng isip mo, ng damdamin mo, isinasawa ng bahala mo ang salita ng Panginoon. Hello? Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Now, each time we want to obey the Lord, we must lay down the self. If we seek to do His will while loving our soul life, we will, hindi pwede na ginagawang kalooban ng Panginoon, pero ginagawa mo ng gusto mo mangyari. Hindi pwede ganun. Hindi pwede paghaluin ang liwanag at ang dilim. Hindi pwede isang gripo lalabas ang alat na tubig at tubig tabak. Hindi pwede ganun. Dapat, kung kalooban ng Panginoon, kung mahal mo si Lord, love mo si Lord, dapat sinusunod mo ang kanyang utos. Bagamat minsan, akala mo mahirap. Kasi tandaan nyo, every time na gusto natin sumunod sa Panginoon, nakaabang Satanas. Pipigilan ka niya. Gagawa siya ng dahilan. Yan yung mga karasan po natin na may gawain, ay, ako muna po yung magluluto ng ay, may kausap ako pero gawain. Akala lang natin natural, hindi o, spiritual ang ating paglaman. Hindi to tao sa tao, spiritual mo yan. Akala lang natin ganun. Kaya nga, napakalaga po ng pag-aaral salita ng Diyos kasi diyan bubuksan ng Panginoon ang katotohanan sa atin. Dati alam ko rin, parang tao sa tao, kaya minsan parang personalan. Tama? Pero nung napasok sa Ephesians chapter 6, ang iba ay pagbaka ay hindi sa laman o sa dugo, kundi sa mga nandiyan sa ipapawid, mga prinsipe ng kadiliman. Yun pala yun. Hello? Next line. Perhaps the Lord wants us to drop something which we enjoy doing or give up a person or an object we like. Diba? Kaya minsan pag-isipan po natin, ang pinaka-the best, manalangin po tayo. Panginoon, ito bang kakusapin kong tao, ito may kalooban mo po na ako'y pupunta sa Kanya. Lahat ng pagpapasya natin, lahat ng plano mo, isang guni mo kay God. Kasi ang sabi ng Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka kay Yahweh buong puso mo't isipan, huwag kang manangan sa sarili mong kakayanan. Sa lahat ng bagay siya iyong sambuniin at ikay kanyang papalahin. Lahat, kapatid, maliit na pagpapasya, malaki, kaya na isang guni mo sa ating Panginoon. Walang pinag-iba yan sa pamilya. Mga anak, pag tayo lalabas, maaalam ka muna kay tatay, kay nanay. Dahil, ito bang gawin ko po ay tama. Dapat gano'n man natin eh. Ito pupuntahan ko po. Mama, ay tama. Turuan mo nga ako. Hindi yung pag naisip ko, ma, asa ko, para ka dyan. We need the Lord guidance, kapatid. Para hindi tayo mapahamak. Marami tayong napahamak, kapatid. Marami na. At sa kanilang katigasan ng ulo, katigasan ng puso. Kasi napapahamak. At sinabi ng Panginoon yan, pati yung isa pa akong ginagamit ng kaaway, yung tinatawag po na ignorance.
yung pag-ignorante natin. Di ba meron kasabihan, ignorance of the law excuses no one? Kaya dapat makaano tayo. Sabi ng Panginoon, ang aking bayan napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Totoo yan. Bakit yung mga nandiyan na nakikita natin sa YouTube? Yung road rage na nagkakita ng inumangan ng barinisan. Kasi they do not know the word of God. Kasi kung mayroong salita ng Panginoon, iingatan ka eh. Hindi ka gaganti. Kasi sabi mo, Brad, sorry po. Ganun ang magiging gawin natin. Pero kung wala kang Kristo, ay, nako. May baril ka, kahit wala, yabang lang. Di ba? Ganti lang, hindi ka walang ganti. Yan naman, terminology natin ng araw eh. Pero kapatid, iba na kung nakay Kristo ka na, iba na pag meron ka ng Kristo sa puso. Kailangan mo na magpatawad. Kailangan mo magpakumbaba. Oo, sabi ko, dito sa mundo tulugi tayo. Aminin natin. Tandaan niyo, nasa atin ang huling malakap. Pag dumating ang Panginoon, ang una niyang kukunin at mga anak niya na nagtatagumpay. Hello? Ulitin ko, ang kukunin ni Lord, yung mga nagtatagumpay, hindi yung mga talunan. Kasi may overcover eh. Merong defeated na Kristiyano. Hello? Next line. If we love our soul life, we will not succeed. Yan. Pag ngayon pa lang, masyadong pinapalaga ng buhay mo rito sa daigdig na to, hindi tayo magtatagumpay sa kabilang buhay. Many times we are entangled with a person, thing, or matter. Many are beset by friends. They would rather have the friends than love the soulless enjoyment in this age. Tignan niyo po sabi rito, marami po sa atin daw, marami mga tao, entangled. Ano entangled sa Tagalog? Parang, saan entangled? Kumbaga sa bulbot, diba? Oo, parang, may mga tao dito po sa atin. Ito'y Kristiyano, hindi ang believer. Na, tama ba sabing bulbul? Ano yung right word? Speech of Pastor. Yung bang napapasin nyo sa mundong ito, parang mga taong hindi man po sila totoo o hindi. Correct? Hindi mo alam kung tunay na kaibigan o fake. Bakit? Kasi magpapakita ng magandang kalooban, yung pala kasi nangungutang. Pero singilan na parang tigre. Nagtatago. Mga tao po yun. Minsan mga bagay naman na naging tanggol sa atin, yung mga pangyayari na iiwasan ka niya para lumapit kay Lord. Hello? Isa sa nakita ko yung masyadong kabala natin sa buhay. Abala ang maraming tao sa kanyang buhay, sa kanyang negosyo, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang trabaho. Masyadong inaabala ang sarili sa pamilya. Ay, hindi ko sinasabing maliwaan. Pero tandaan niyo mga kapatid, tandaan po natin to. Matthew 6:33, ang sabi ni Lord, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Panginoon at ang kanyang katwiran at ang mga bagay na ito ay bawat dadagdag na lang sa inyo. Kaso maraming taong busy masyado. Halimbawa, magpapasko pa lang, hindi pinagawit ako kayong negosyo ko sa Pasko. Ang laki pang December. Ang iba naman ganito, merong kailang gawin para sa Panginoon. Sabi ka agad, Pastor, wala akong pera. Sa Hunyo pa ho yan. Wala ka ng pera sa buhay, wala akong pera ngayon. Alam mo, ang galing ng tao, at mas mag-isip. Nasasakyan nyo? Hello? Isang ganyan ng tao, meron kayong pupuntang seminar o conference. Halimbawa lang, sa January, may bagay conference tayo. Sabihin sa inyo, Pastor Long, makasama ba ako doon? Wala akong pera. Kapatid, sa January pa, 2026 yun, wala ka pa ng pera. Ngayon pa na. Alam niyo nangyayari sa atin? Pag kinukumpes mo, lalong nangyayari sa iyo. O
O hindi ko confess ko na lagi, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera. Kita mo, kaawa-awa tang walang pera kasi lagi mo kinoconfess eh. Ang totoo, may pera ka naman eh. Tama? Pero lagi mo sinasabi, pinapahawag kasi may kapangyarihan po ang salita natin. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi. Pag sinasabi puro negatibo, hindi ko kaya kasi hindi ako nag-aral. Hindi ako nakapag-aral kasi ganito, mahirap lang kami. Pag lagi mo sinasabi yan, gagamitin ko ng demonyo yan. Ipapamukha sa'yo, o talagang hindi mo kaya, no? Kasi wala kang pira. Hindi ka nakapag-aral, hindi ka pwede eh. Mantarang sabi ni Pablo, lahat yung magagawa ko dahil sa nagpapalakas sa akin, I can do all things through Christ. Hello? Ayun. Yung tanggal yung attachment mo sa mga tao, sa mga pangyayari, sa mga bagay. Masyado ka na nakapalibot dyan. Hindi ka na makaalis. Hello? Meron ako mga ganyan alam na tao, kapatid. Hindi makaalis ng bahay. Kasi busy sila, mas busy pa sila kay Lord. Biro mo. Nag-guess po niyo? O, tuloy po natin. Next line. We recognize that many of the bad things are sins. However, we do not realize that we can be also entangled with things we normally enjoy. Ayan. May mga bagay po na hindi naman kasalanan matatawag eh. Kaya lang, dahil lagi ka nakapalibot sa ganung bagay, parang naging gawin mo na. Isa rin sa mga bagay na nagpaparayo sa atin sa kalooban ng Diyos. For example po, ang mag-budget po ba ng inyong mga gastusin na yung kasalanan o hindi? Ang bumili ka, sa hindi mo naman kailangan, kasalanan ba yun hindi? Kasalanan? Meron ba sa Bible nakalagay, pag bumili ka na hindi mo kailangan ng kasalanan? Hindi mo kasalanan yun. Normally, ginagawa natin. Hindi mo napag-aaralan. Mapapansin nyo, bakit ka nagigipit? Kasi binibili mo ang hindi mahalaga. Bagong sweldo, punta sa mall, nakita mo, 3D na palang sale ng SF. So, anong ginawa mo? Bumili ka na hindi mo naman kailangan. Tama. Ano nangyari? Pag di na mabayaran, wala ka ng pambayad kasi nagastos mo na. Yan ang mga bagay na hindi naman kasalanan ng matatawag, pero nagsasabit po tayo eh. Okay? Ganun po sinasabi sa Bible. Bawa, yung mag-exercise, kasalanan ba yun? Hindi. Healthy conscious na tayo eh. Kaya lang, puro ginagawa mo, puro pagpapasexy. Puro dagdag ilong, dagdag noong, dagdag puwet. Sabi ng Bible, may pakinabang naman dyan. Kaya lang, higit nung pahalaga ng mga bagay spiritual. Hello? Ano gawin mo? O, kita nyo ito atin lang o nilalabas mo Nakita nyo si Vicky Belot? Diba? Diba ng mukha? 70 na pala siya. 71. Ito, sino si Vicky Belot? Skin specialist po yan. Kaya pagandahin ng pangit. Pero ngayon, ang bata ng kanyang sinasawa niya si Dr. Aiden. Nasa YouTube, nasa Facebook. Mga tao, sisira kasi. Kahit anong balat niya ngayon, kahit anong parang singkit. Wala na kapatid. Magkano ginastos mo sa kanyang pagpapaganda sa iyo, puro makeup? O, nasa ng technology niya, anong mangyayari rin sa mukha mo? Pag tayo naman yung ganda mo niya, mabubulok lang yan. Okay, hindi mo sabihin kasalanan mag-exercise. Pero si Tweet, hindi yung dapat ginastos mo. Pati pa mo, dinagdagan mo ng isa, naging tatlo na. Para ma... Pero mo, sino gusto tumanino rito? Magpadagdag isang utak pa sa labas.
Grabe, ito sinasabi ng ating Panginoon na minsan niya ito na-realize, kala mo lang okay. Okay lang. Hindi lahat makakabuti. Lahat ay pinapahintulot. Pero hindi lahat ay makakabuti. Okay, next line. We are aware that man is too base and contemptible a thing to be mentioned, yet many cannot part with it. Even a dress or a meal may ensnare a person. O, pera, tanong. Ang pera may kasalanan. Ate Jessica, Jezebel. Ang pera po ba para sa inyo ay kasalanan? Hindi. Sino? Yun, tama sagot nyo. Depende sa paggamit. Money is not an evil. But the Bible says love of money. Love of money is the root of all evil. Lahat naman tayo kailangan ng pera. Sabi ng narinig ko, money is a bad master, but a good servant. Don't you ever know that Jesus placed the same platform about God and God of money, yung mammon? Jesus, sabi niya, kaya sabi niya, you cannot serve two masters. Mamahalin mo yung isa, tatanggi mo. Tama? Pera, kailangan po natin. Hindi mo sabihin, hindi mo ba kailangan pera kasi demonic yan? No. Depende sa gumagamit. Ganyan mga gadget technology. Inalaw naman ni Lord yan eh. Kaya lang, pag masyado ka ng addict sa mga laro sa cellphone, na wala ka ng time, may mga ganyang kabataan na, hindi na natutulog, nagpukulong sa kwarto. Ano nangyari? Hindi na kumakain. Ang iba po, namamatay. Oo. Nasa atin po ang dapat yan tayong control. Kailangan natin ng pera. Ang tanong, pag may pera ka, ang gagawin mo? O, minsan kasi, kung may pera ka, dati wala ka naisip na gastos, nagkapera ka, puro gastos na. Kaya, ano nangyayari? Wala ka ng pera, ang dami mo na iwang utang. Kasi ino na mo hindi mahalaga. Yes, no? Ang pera po ay inalaw ng Panginoon. Kahit sa panahon natin Panginoon, meron na silang pilak. Kaya lang, ang ginawa ni Judas, binenta si Lord ng 30 pilak. Kaya depende ho sa paggamit. Okay? Gusto bang yumaman o managanan? Amen. Sino gusto ito ang gusto yumaman? Amen. Gusto managanan? Amen. Alalahan niyo ko kung nasa paraiso na ngayon. Kaya ka pinag-ayaman ng Panginoon para tulungan mo ang iba na wala. Kaya ka pinag-ayaman ng Panginoon para maunawaan mo ang pera niyan, hindi sa'yo. Lahat tayo ay katiwala. Katiwala lang tayo. Tingnan po ito An example, pera, di ba? Money. Ano pa? Damit. Hindi na papansin ng damit ngayon. Anong purpose ng damit? Para? Kaya ako tayo dahil para takpa mo ang katawan mo ba? Kapag manood sa mga Oscar Award, pag walang damit, mas okay. Mas pinapalakpakan. Meron pa mga award. Most beautiful dress, wala na ng damit, beautiful dress. Nakita mo nila yung, diba, papasin nyo? Pati pananamit po. Isang, pagsaya mo ng jeep, mga kabataan po ito, nagdadalaga. Kung bakit ba naman, bibili ng tela, na kulang iyak. Oo po, gaganon yung, di ba, ibababa, tapos bisa naman yung mga, tawag ito, o yung, ang tawag na natin,
Tangy neckline. Tangy neckline. No? Yung bang, hindi man pa intention kung nagpapatok sa bato. Tapos pag nakita ng lalaki, pastor, sasabihin niya. Pero, yung mga ganyan. Di mo kung nagpaparamdam mo ito na may gusto sa'yo, o nagpapatukso. Maging ang dress mo may principle. The purpose of dress is to cover our naked body. Tama? Kaya may paalala po ang Panginoon sa mga pagsuot ng damit, sa mga babae, ang sabi niya sa inyo, modesty. Hindi kayo babastusin ng mga lalaki. Correct? Dapat alam din po natin yun. Ano ba? Eto, pagkain, masarap kumain tayo eh. Masarap ba kumain? Hindi, pero pag lamo na ginagawa mo, lahat minamantakan mo. Ano mangyayari? Magtatay ka. Kagagalan po namin magpamilya sa Boracay. Yung aming, yung in breakfast. Pero napansin ko, kapatid, kung pinabinasa pa, kawawa yung restaurant na yun eh. Kasi kahit tapos na oras, pupuntahan ko pa rin para mabusog. Iba na panagkita na tayo. Yung dating mamantika, ayaw mo na. Yung dating mga matatamis, ayaw mo na. Bakit? Kasi ang resulta nun, yung kalusugan mo. Hello? Dahil po tinatawag ng obesity. Alam nyo, ang pagkain po pwede gamitin ng demoniya, yung tinatawag gluttony. Yung gluttony, alam yung spirit po yan. Yung kadadaan mo, merong ikyam, fishball, sweet ball, ano pa, calamares, ano nangyari? Nagkamaris-maris na dyan mo kasi puro ka mo. Kaya pinag-ingat po tayo mga kapatid nila, lalo ngayon at ang pagkain natin may mga chemical na. Ewan ko bakit maraming gusto yung sago. Yung sago, hindi ba nag-powder po yan? Akala mo lang totoong katas ng milon, powder po, duman sa chemical. Pero gusto ng mga kabataan po yan. Diba? Hindi ko sinasabing kasalanan po yun. Kaya lang, ingat po tayo sa ating health. Health is wealth. Correct? Gusto ba maglingkod sa Panginoon matagal pang buhay? Yan. Baka meron gusto mo na sa inyo, mauna na po kayo. Di ba gusto natin tumagal pang buhay natin, lalo may mga anak pa tayong pinag-aaral. Ingatan niyo po ang kalusugan po niyo. Ang kayamanan po ngayon hindi pera, kalusugan. Tama? Okay. So, dyan po muna tatapusin. Next. Ano yung susunod tanong? May tanong po dyan eh. Bedan, yung po ng tanong. Yung pangalawang tanong doon po na lang. Okay. Yan mo nga yung pangalawang question. Yung kasunod doon. Sige lang, para makita natin yung question na yun. Why is it so difficult for men not to love? Bakit daw mahirap sa atin ang tanggin ating sarili? Yan ang pag-aaral po natin next. Bakit mahirap ang tanggin? Tama? Yan ang pag-aaral po natin. Totoo naman po yan eh. Bakit marami tayong ginagawa na hindi natin kahit tanggin sa buhay natin? Na ang opposite mo nun, nalalabag natin ng kalooban ng Diyos. Yan ang pag-aaral po natin. Okay? Ipo tayo manalangin, Panginoon. Salamat po sa mga ganitong pag-aaral po. Diyos, binubuksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso, palapit sa iyong mga salita. Sabat ayaw mo, Panginoon, ang tayo mapadayo sa iyo. Bigyan niyo po kami sapat na karunungan, Panginoon, at kauhawan, O God. Manabit po kami sa espiritual na gatas, O God. Tapos dumating po kami, Panginoon, sa maturity ng aming pagiging mananampalataya. Sa gabi to, Diyos, sa aming pasamantalang pagbuhay, wala ingatan po bawat isa. Lalo po mga umuwi pa sa mga madalangin ng God. Ingatan mo rin po ang aming pamamahinga. Bantayan niyo po na yung mga libo-libong anghel, ang aming mga tahanan. At bukuhan niyo po ng banal na dugo, O Diyos,
ang bawat daan, kalsada, ang bawat bahagi ng aming mga sambahayan. At araw ng bukas, Panginoon, ihanda niyo po ang aming buhay sapagat ang aming pag-gising, kayo po ang tatatag. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng tinanggap po namin sa araw po nito at Panginoon sa pag-aaral po nito, O Diyos. Panginoon, ang aming ninanais ay makamit namin ang higit na mahalaga. Yan po ay ikaw sa aming buhay. Ito ang aming deklarasyon sa pangalan ni Jesus, tagulat ng sabi na, Amen. Praise God. Amen. So, bali ng Panginoon, dahil tayo po ay binibigyan ng kaunawaan, kung ano ba yung tinatawag na soul life. Amen? Mahalaga po sa atin yan bilang mananampalataya ng Kristo. So, tayo po'y dumako ngayon sa pagkakaloob. Pangunahan tayo ni Ate Nanette. Pwede po pangunahan niyo po kami. And then namin sa closing, Ate Audrey. Mga kapatid, tayo po ay narito muli sa pagbibigay ng ating kaloob sa ating Panginoon. At sabi nga, kung nasa ating pagpalain, tayo magkaloob sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ito natin ang ating mga kamay sa ating kaloob sa ating Panginoon. O amang banal, salamat po Lord God na patuloy na tinuturuan mo po kami na kami magkaloob sa iyo, Panginoon. Dahil nais mo, Panginoon Lord God, na hindi kami magkulang, Panginoon Lord God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon Lord God, ay magamit, Panginoon Lord God, dito sa bahay sambahan, Panginoon. Sa ikaw ulat, Lord God, ng iglesia, Panginoon Lord God. Salamat po, Diyos. At alam namin, Panginoon God, na patuloy, Lord God, na hihipuin niyo po ang mga puso namin na patuloy na magkaloob sa iyong gawain, Panginoon. Sapagkat ito hindi nasasayang, Panginoon. Bagkos, Lord God, ito, Lord God, na nagiging sanit kung paano kami, Panginoon, iyong pagpalain, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Ama, Lord, ingatan niyo po ang hahawak ng salaping ito. At tuloy nga po, Panginoon God, na ito'y lumagamit sa lahat ng mga gawain, Panginoon, sa iyong mga proyekto, Panginoon God. Muli, Lord God, salamat po. Ito po ang aming samantalahin, O God, in Jesus' name, Amen. Amen. So, sige po, para po sa huling panalangin, Ate Audrey. Yes, please. Thank you. Sige po, tayo ay muli alalahanin natin ang ating na-receive sa ating Panginoon na salita ngayong gabing ito. What does a man gain if he gains the richness of this world but loses his life or his soul? Tunay nga, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa inyong mga salita, ay muli pinaalala niyo sa amin, Lord, na mas higit, na mas mahalaga, Lord, ang buhay. At kami ay mas higit na dapat matakot sa pumapatay sa kaluluwa, higit sa pumapatay sa laman. Panginoon, sabi niyo sa Mateo, Panginoon, at itong pangahawakan namin, sapagkat kayo, Lord, ang siyang nakakalan ng aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Lord, ang wisdom na ibinibigay niyo, ang unawa, ay nag-uumpisa sa pamamagitan ng pagkatakot namin sa inyo, Panginoon, at sa bawat salita na inyong binibigay sa amin, Lord, it's an understanding, deeper understanding, Panginoon, na ang inyong mensahe, Panginoon, ay ito nga po napapanahon, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon, nakikita namin, Lord,
Teach us more, Lord, to seek your kingdom, to seek your word, Panginoon, upang lalo, Lord, ang kapayapaan maranasan ng bawat isa sa amin. Hayaan ninyo, Lord, na ang mga salita na aming na-receive, natanggap ngayong gabi ito, Panginoon, ay hindi lamang po dumaan, subalit ito, Lord, ay tunay nga na nasa puso namin at ang bawat nasa puso namin ay siyang lumalabas, Lord, sa aming mga gawa to prove that we are Christians, Panginoon, that Christ live in us, Panginoon. At ito, Panginoon, yung mensahe sa gabi ito, Panginoon, it's important to have the salvation, Lord, of our soul, Panginoon, na mas higit kaysa sa buhay namin na pansamantala, Panginoon, sa pag-iwahiwalay namin, hayaan yung mga kapatiran namin na naririto, Panginoon, to be blessed by your word, na itong salitang ito ay ma-impart hindi lamang sa kanilang mga pamilya, kundi sa kanilang mga places of assignment, marketplace, maging sa kanilang mga kapitbahay, Panginoon, hayaan yung kami ang maging ilaw at asin, Lord, ng mundong ito, Lord, at yung salita, Lord, ang aming maging gabay, at kayo, Lord God, ang tunay na itinataas namin at itataas sa aming mga gagawin, iisipin, at sasabihin, Lord, truly, all the glory belongs only to you, our Lord, our Jesus Christ. We give you the highest honor, praises, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Picture po tayo. Patipin tayo sa unahan natin. Aking Bansi, aking Jessica. Yung mga makilapan sa kanto, Freedom goes. Similar po. ano sa kami nagtapo na sa kabilang pulo sila. Nasa station, ang Boracay pala, malabo yan. Nasa usually parang nasa station 3 tapos pero nasa station 0. Parang masa. Parang pang-masa Yung 1-2. Yung 2, ito pang-masa. Pero yung 0 tsaka 3. Oh, yun sila yung Danan, sige. Gusto mo dyan? Man, salamat. Man, sige.